Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak. Ibigay po natin ang papuri, ang pagsamba sa nag-iisa, tunay at tapat na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. As we worship this morning, ang Diyos po ay nakatingin sa ating mga puso. Ano po ba ang laman ng ating mga puso? Napakahalaga po na tayo bilang isang kumikilala, nananampalataya at tagasunod ni Kristo, ang laman ng puso natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Let us worship our Lord, our Savior this morning. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a earth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
Babasahin ko po yung John 17, verse 15 to 17. Ito po ay tungkol sa panalangin ng Panginoong Hesus para sa atin. 15, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin sila taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Purihin ang Panginoon. Salamat po, O Diyos, tunay nga po na ang heart of worship namin ay tanging para sa iyo lamang, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Inihayag mo sa amin at patuloy na inihahayag ang katotohanan. Katotohanan ng buhay, ilaw, liwanag na nagliliwanag sa amin, patnubay at gabay namin, Panginoon. Salamat, napakadakila ng iyong puso, Panginoon, sapagkat ikaw na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para kami ay patawarin, bigyan ng buhay na walang hanggan sa pagkamatay mo at sa muli mong pagkabuhay, Panginoon. Hanggang ngayon, ipinapanalangin mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoong Hesus, napakabuti. Napakabuti mo, O Diyos, na kaming alam mo na mahihina, na pwedeng maging mapasama sa masama, pero ang puso mo, ilayo kami sa masama, Panginoon. Bigyan mo po kami ng desire ng puso na ang katotohanang ihahayag mo sa araw na ito, Panginoon, ang siyang mangibabaw, Panginoon. Ang presensya mo, ang inaanyayahan namin na mag-overflow sa magsasalita na gagamitin mo, O Diyos. At sa amin bilang mga nakikinig, Panginoon, bigyan mo kami ng malinaw na pagkaunawa ng isip at pusong bukas, Panginoon, para sa iyong katotohanan lamang. Bigyan mo kami ng desire na lalo ka pa naming makilala, Panginoon, at lalo naming maintindihan pa kung gaano kadakila ang malaki mong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, ito hindi isang istorya lamang na akala namin noon. Pero ito pala isang buhay na nararanasan namin, Panginoon. At sabi mga Panginoon, ang katotohanan kailanman ay hindi mapaparam. Maglalaho ang langit at lupa, pero ang salita mo, ang katotohanan buhat sa iyo, ay hindi mawawala kailanman. Kaya mapalad kami, Panginoon, mapalad kami. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Kaya muli po, Ama, dinadalangin namin ang kapurihan, karangalan, ay tanging sa lamang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat at welcome po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Ayan, welcome po sa ating lahat. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay masigla, masaya at patuloy na sumasampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron po bang ngayon lang nakadalo? First time attender ng TCFC? Pwede po bang malaman kung meron? Ayan, welcome po sa inyo. Sure, meron po tayong bago. Couple. Ayan, dito. Ayan, Nanay Belia, bago po sila. Salamat sa Diyos. Dito po ba meron sa gitna? Ayan, dito po sa madang ito, meron po bang new attender? Diyan po, meron po ba? Ayun. Dito, mga luma na. Pero laging bago sa pag-ibig ng Panginoon. Ayan. Opo. Taga saan po kayo, kapatid? Saan kayong barangay? Ayan, bahala sa inyo si Nanay Belia. Nanay Belia, pwede niyo pong makuha ang kanilang information para po may connect po natin sila sa pinakamalapit na BSC. Ayan, pwede na po tayong maupo. So yung pong ating tema for this February, advance ako. January agad. December, ayan, ay iniisip ko ang gagawing tema ni Pastor ay patungkol sa Christmas.
Pero sabi niya, meron pa tayong hindi natatapos na doon sa ating statement of faith. So yun ay ating tatapusin. Ang lahat naman kasi na yun ay nakasentro pa rin sa ating Panginoong Jesucristo. So ang ating topic para ngayong umaga ay the truth behind eternal security. Sino po ang mayroong SSS dito? Sino po mayroong GSIS? Kapag ka private, SSS. Kapag government employee, GSIS. Ang topic na ito ay para sa mga sigurista. Sigurista. Bakit po mayroong pension plan? Kasi para pag nag-retired, wala na po kasing sasahurin kapag nag-retired na eh. Yung pong SSS at saka yung GSIS, na hinuhulugan nila for so many years, yun yung magsusupply sa kanilang pangangailangan. Security, seguridad. Ang buhay pananampalataya may tinatawag na eternal security. Hindi tayo naguhulog. Parang maganda yun, ano? Pwede bang ganun? Pensyonado pero hindi naghulog. Sino po walang pensyon? Sino po walang SSS at saka GSIS? Kung wala po, meron po tayong eternal security. Yan po yung mabuting balita. Kahit wala ho kayong naihulog. Ano po, ang naghulog po noon ay ang Diyos nating makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Ang kanyang hinulog, yung kanyang buhay. Ang kanyang binigay, yung kanyang dugo. Ang kanyang hininga. So, ang pag-uusapan natin ay eternal security. Sobrang napakahalaga para sa atin ito. Sobrang, wag tayong pipikit. Dapat bawat pag-uusapan natin ay inyong nguyain ng gusto at mag-take notes po kayo. Tapos pag-uwi sa bahay, pag-usapan yung mag-asawa. Buksan mo sa Bible. Sobrang napakarami pong nagkakaroon ng problema doon sa GSIS at sa SSS claim. Kapag po pension, araw na ng pensyon, walang nakukuha yung iba. Sad, ano po? 30 years, 35 years mo hinulugan, tapos pagka araw na i-claim mo na yung iyong pension, sasabihin, meron ka pong loan eh. Hindi po nabayaran for 25 years, pero di ka naman nag-loan. Nakakaproblema. Kaya po, sa mga GSIS at saka SSS pensioner, i-check niyo po yun. Dapat po ma-check niyo. Ako po ay, lately, ako po yung nagbabalak mag-loan. First time. 50 years na ako, ngayon pala ako mag-isip mag-loan. Nung pag-check ko, meron akong loan. Meron akong loan. Sabi ko, sino kaya nag-loan? Hindi naman asawa ko. So, kailangan masigurado natin yung seguridad. Ngayong umaga, i-check natin yung ating account sa pagiging mananampalataya. Baka may utang tayo na hindi bayad. Baka pag-claim natin ang ating eternal security, may nag-claim na po eh. Ang pangalan niyo po, wala, burado. Papayag ba kayo nun? Wala na nga tayong SSS. Wala na tayong GSIS. Pagdating pa sa eternal security, sablay, wag ho tayong papayag. Kaya ang message na ito ngayong umaga, napakahalaga para sa mga sigurista. Taas po ang kamay ng sigurista. Ang pinag-uusapan natin, hindi sa lupa, ano po, dapat maging sigurista tayo pagdating sa buhay na walang hanggan. Ang hirap nun, ano? Akala ko, isipin nyo kayong lahat papasok sa karya ng Diyos. Ako maiwan. Sana Lord, naupo na lang ako dun kung ako din lang ay maiiwan. Dapat sigurista. Okay po. So naniniwala po ang TCFC na meron dalawang perspective yung eternal security. Yung pong una ay from God's perspective, sabi niyan, TCFC believes in eternal security from God's perspective. God has predestined and foreknown all who is His and will be faithful to complete the good work He began. Mula sa pananaw ng Diyos, itinalaga at nakilala na niya ng una pa ang lahat ng Kanya at siya ay tapat na tatapusin ang mabuting gawa na Kanyang sinimulan.
Ito po naman yun sa man's perspective. Salvation is secure to all those who will remain faithful and shall bear fruit. Mula sa pananaw ng tao, dito daw natin siya titingnan sa anggulo na ito. Ang kaligtasan ay tiyak para sa lahat ng mananatiling tapat at magbubunga. Tayo po tayong lahat sa pagbasa po ng ating text ngayong umaga. Ito po ay nasa John chapter 6 verse 35 hanggang 45. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi buhayin ko silang muli sa huling araw." Verse 40, "Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Verse 41, "Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." 42, "Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit?" 43, "Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Last verse, "Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O makapangyarihang Diyos, ang nag-iisang banal, kami po ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Dinadalangin ko ang mensaheng ito na lubhang napakahalaga para sa bawat isa sa amin na naglalayong makarating sa buhay na walang hanggan at nagnanais na masigurado ang aming kaligtasan sa darating na panahon. Kami po ay inyong tulungan na makaunawa at tanggapin namin ang mga katotohanan na magmumula sa iyo. Ibigay mo po sa amin ang spirit of understanding. Dalangin namin ito sa butihing pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, makakaupo na po ang lahat. So meron pong dalawang layunin yung ating binasa. 10 po yun, 10 talata. At ang layunin ng mga talatang ito ay upang ipaliwanag na walang makakalapit kay Jesus, malibang akayin ng Ama. Yun po yung purpose bakit sinabi ito ni Jesus. Upang ipaliwanag na walang makakalapit kay Kristo na hindi inakay, dinala. Sino po nagdala? Ang Ama. Pangalawa po, upang ipakita na ang Diyos Ama at si Jesus ay magkatuwang upang tiyakin ang ating kaligtasan. Magkatuwang, magkasama sila. Iyon ang dalawang layunin. At mula dun sa ating 10 verses na binasa, merong 3 main idea. Ang unang idea, ito, ang mga inilalapit ng Ama sa Panginoong Jesus. Naalala niyo po sa verse 37, ang Diyos ang naglalapit. Ang ating sub-idea ay ibinigay ng Ama ang lahat ng lumalapit kay Jesus. Kaya po yung lahat ng umaattend sa ating Bible study, hindi po tayo ang nagdala. Sino po nagdala? Ang Ama. Ginagamit lang tayong instrumento. Sub-idea number 2 ay hindi itataboy ni Jesus kailanman ang sino mang lumalapit sa Kanya.
Naranasan nyo na po yung itaboy? Naranasan nyo na? Parang feeling mo welcome ka, pero sabi nyo, oops, diyan ka lang sa pinto. Ang dumi ng paa mo. Hindi daw gagawin sa atin ni Jesus yun. Never tayo makakaramdam kay Kristo na parang hindi niya tayo tanggap. Para bang tinataboy niya tayo palayo. Hindi, ang kanyang laging intensyon, tanggapin lahat ng inilalapit sa kanya ng Ama. Yun ang order sa kanya. Main idea number 2, ang kalooban ng Ama sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. 2.1, hindi hahayaang mapahamak kahit sino mang ibinigay ng Ama. Secure na secure, ano? Hindi hahayaang mapahamak. Para bang overprotective ang Diyos sa atin. Hindi parang, talagang overprotective siya. Nakita niyo po yung isang inahin na manok sa kanyang mga sisiw. Kahit po may dumarating na ahas, na pwede siyang mamatay, lalabanan niya po yung ahas. Kahit po daga, tutukain niya. At yung protection niya ay yung kanyang malabay na pakpak, ipinapasok dun sa loob. Ganun po ang inyong isipin. Hindi hahayaang mapahamak ni Jesus ang lahat ng ibinibigay ng Ama sa Kanya. 2.2, ang lahat ng sumasampalataya ay bubuhayin sa huling araw. Purihin ang Panginoon. Bubuhayin tayo sa huling araw. Yun yung gustong ipakita sa atin at ituro at ipaliwanag ng mga verses na ating binasa. Main idea number 3, ang lahat ay tuturuan ng Diyos. Nasa verse 45 nung ating binasa. Sabay dia, lahat ng nakikinig ay natututo. Lahat daw na nakikinig ay natututo. Paano po yung di nakikinig? May matututunan? Wala. 3.2, lahat ng natututo ay lumalapit kay Jesus. Mahalaga po yung huling part na yun. Ano po? Okay, pag-usapan natin. Verse 35. Sabi po dyan, ako yung tinapay ng buhay, sabi ni Christ. Hindi po yun ang ating topic. Hindi po yung bread of life ang ating topic. Kaya lang itong turo ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay, ito po yung isang malaking eskandalo para sa kanila. Isang napakalaking turo. Isang katuruan na hindi nila matanggap. Si Kristo, tao, anak ni Maria at ni Jose, sinabi niya, siya yung tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Yung part na para maunawaan na mga Hudyong kausap niya, yun ang pag-uusapan natin. Ano po? So, verse 36, sinabi ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. So, ang Panginoong Hesus, meron siyang tinuturo. Sabi niya, ako yung tinapay ng buhay. At ang background dito, katatapos lang kasi nila na magpakain ng 5,000. Naalala niyo po yun? 5,000 pinakain nila. Alam natin yung istorya na po. At pagkatapos noon, si Jesus tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. At hinahanap siya ng mga tao. Tang sabi sa kanya ng tao nung makita siya, ay kailan pa po kayo nandyan? Sinagot sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, kaya naman ninyo ako hinahanap, kasi nabusog kayo. Kasi baka merong pang spaghetti after nung tinapay, isda. Malay mo, may biko. Malay niyo po, baka po meron pa kayong kaping barako na iaalok kasi kaya hinahanap namin kayo. Ba't po ba kayo nagtatago? Hindi nakasama yun. So kaya siya hinahanap ng mga tao kasi nabulog sila. Tama po. Kaya sinabi ni Jesus, ako yung tinapay ng buhay. Ang sino mang nakakakilala sa akin at sumasampalataya sa akin, kailanman hindi na magugutom. Pero nakita nyo na ako, sinabi ko na sa inyo na ako yung tinapay ng buhay, hindi pa rin kayo sumasampalataya. Kaya po yung mga Bible study leaders, kahit ano po yung ating pagtuturo at ayaw pang maniwala. Gusto pong sabihin ni Kristo ngayon sa inyong umaga, same experience daw po.
Meron po bang ganun bahagi? Parang halos pigain mo na yung utak mo para ipaliwanag sa kanyang mahal siya ng Diyos. Nakanganga lang. Ha? Parang hindi naintindihan. Si Kristo ganun, verse 36. Nakita nyo na ako. Itinuro ko na sa inyo. Si Kristo na yung Bible study leader. Siya na yung nag-one-on-one. Pero sinabi ni Kristo, ayaw nyo pa rin maniwala. Ito yung reason, bakit hindi maniniwala. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko sila itataboy. Yung una, kaya hindi sila nananampalataya kasi hindi naman talaga tayo ang tagapagturo. Aray. Kahit tayo nagbubuklat ng verse, kahit tayo ang nagno-notes, kahit tayo ang nag-share, huwag mong isiping tayo nagtuturo. Ang nagtuturo kasi ang Ama. Sa Badandulo, verse 45, doon natin makikita, mamaya, hindi tayo nagtuturo, hindi tayo nagbo-born again. Nakakainis yung kapatid na yun. 5 years na kami nagba-Bible study sa kanila, ay pang umattend. Tigilan ko na kaya pag ba-Bible doon sa kanila. Nakakainis. Huwag kang maiinis. Kasi ikaw lang ang nagbabahagi. Ang nagtuturo, hindi tayo. Taas nga po kami ng Bible study leaders. Hindi po tayo, Ang trabaho lang natin ibahagi si Kristo. Ang pagkatuto, sagot ng Diyos. So wag nating i-claim, wag tayong mag-take credits. Ang dami ko nang nadala sa Panginoon. Hindi ikaw. Hindi tayo. Ang dami ko nang nailigtas. Teka, naging tagapagligtas ka na. Walang credit sa mga workers. Wala kahit isa. Huwag kang magtatandos sa pader ng bahay mo. Ito ang nailigtas ko sa Wawa. Ito sa Baras. Ito sa Tanay. 5 silang lahat. Walang ganon. Hindi po tayo naglalapit sa bawat tao kay Kristo. Yung role na yun, role yun ng Ama. Huwag natin kukunin. Kanya yun. At hindi ko sila itataboy kailanman ang sinamang lumalapit sa akin. Minsan nakakaranas tayo ng rejection sa tao, pero kay Kristo never. Hindi natin mararanasan yung itataboy tayo. Hindi. Kaya kahit gaano tayo karumi, alam niyo, sabi nga ng Panginoong Hesus actually hindi ko naman hinahanap yung mababait Hindi ko naman hinahanap yung matitino. Hindi ko hinahanap yung walang kapintasan. Hinahanap ko yung mga scammer. At natagpuan tayong lahat ng Diyos. At dinala tayo rito. Lahat tayo ay masasama. Lahat tayo may kanya-kanyang ugali. Lahat tayo mayroong mga dark secrets. Pangit na karakter. Wala po ditong makapagsasabing siya'y napakabait na tao. Lahat tayo meron. Kaya nga po tayo narito Kasi hindi daw inaakay ng Diyos, hindi niya hinahanap, yung mababuti na. Meron na silang kanyang kabutihan Meron na silang sariling kabanalan. Ano pa role ni Kristo? Kaya yung nakakarating sa mga pag-aaral at nakakarating kay Kristo, sila yung tumatanggap na sila hindi mabuting tao. Sila yung tumatanggap na kailangan nila ng paglilinis. Sila yung tumatanggap na kailangan nilang kapatawaran. At lahat ng yun, hindi yun itataboy ng Diyos. Kaya ang TCFC hindi magtataboy. Bakit? Mawawala tayo dun sa mission ni Kristo. Mawawala tayo sa mission ng Ama. Tama po ba? Kapag dinala sa atin ni Kristo, dinala yun ng Ama. Kapag dinala sa pintuan na yun at napunta rito, huwag nating itataboy. Dapat nating yakapin. Magagalit sa atin yung may-ari ng buhay. Magagalit sa atin yung nakapako sa krus. Magagalit yung Ama. Inakay ko yan sa inyo sa TCFC, bakit yung sinisipa palayo? Nakakahiya sa may-ari ng langit Nakakahiya. May dadalhin ako dyan, sanggano. Huwag nyo itataboy Pa-open nyo sa harapan at yung lesson natin sa BSC, pakiusap, puntahan nyo po.
Si Jacob, sanggano. Pero pinagpala ng Diyos. Sino po rito ang may Bible sa ating dinadahuluhan? Sino po wala pala? Sino po wala? Ayan, itong mag-asawang ito ay wala pa. Hopefully sa biyaya ng Panginoon, makahanap kayo, makapili kayo, napakarami pong Bible study sa Pililia, sa Tanay at sa Baras. Hopefully makapili kayo ng komportable po sa inyo. Ayan. Ibibigay po sa inyo ng ating ushers yung mga schedule kung ano po yung araw na kayo ay libre. So hindi dapat itinataboy. Bakit? Si Kristo mismo hindi nagtaboy. At tayo ay mga abang alipin lang ni Kristo. Kaya kung ano yung mission ni Kristo, yun din ang mission natin. Hindi pwedeng itaboy ang lahat ng lumalapit. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung ginawa ng Diyos na pagkausap sa kanila. Bakit sila nakarating sa pintuan yan? Hindi natin alam bakit kung anong nangyari sa kanila, sa kalooban nila, at humanap sila ng church at ito natagpuan nila. Hindi natin alam bakit sila ay naka-attend sa ating Bible study. Huwag nating ipaparamdam sa kanila yung feeling na rejected sila. Magagalit sa atin ng Diyos. Amen po mga Bible study leaders. Huwag magtataboy. Lahat ay yayakapin. Sabi sa verse 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito raw yung will ng Lord. Huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man. Yan ang foundation ng eternal security. Kasi yung Ama, binigay ka. Ang dami niyan, ang daming binigay. Dito pa lang sa ating simbahan, more or less 300 siguro tayo. Hindi ko alam. Yung yung first service at second service at yung mga naka-online, hello po sa inyo. Kayo po ay dinala ng Panginoon para makinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, tayong lahat ang narito, hindi hahayaan ni Kristo na may mapahamak sa atin. Hindi papayag si Kristo na may mapahamak sa atin. Kung paanong hindi pumapayag yung inahing manok na may pahamak sa kanyang mga sisiw. Si Kristo, na binigyan ng responsibility ng Ama, iingatan niya tayo hanggang sa huling araw. Dapat walang mapahamak. Sabi niyang Ama kay Kristo. Okay, Kristo yung taga TCFC. Ibibigay ko sa iyo iyan. Bilang ko yan. May attendance pala ang Diyos. Bilang ko yan, dapat walang mapahamak kahit isa. Diba, bilang. Kahit isa Halimbawa, napahamak ako. Si Reynante Lacampuenga, napahamak. Sino ang sasagot doon? Sino sasagot? Sino ang responsable sa akin? Si Kristo. Kapag tinanong niya yung mga ministers ng TCFC, bakit si Reynante napahamak? Ba't napalayo siya? May nakaaway po. Yung pong biko, hindi po daw nabigyan, nagtampo. Kaya bibigyan niyo po akong biko. Biro lang. Ibig sabihin, hindi papayag si Kristo na itong mga narito mapahamak. Kayo po na nadyan, hindi papayag si Kristo na kayo po'y mapahamak. Ito pong narito, hindi papayag si Kristo na napako sa krus na kayo mapahamak. Ganon din po rito at sa atin pong lahat ng narito. Walang puwang ang kapahamakan sa lahat ng inaalaga ni Kristo. Kung iyon ang mission ni Kristo, yun din dapat ang mission natin. Kaya kapag may nawawala, i-home visit. Anak, kamusta pag-aaral? Anak, kamusta ang buhay pananampalataya? Kapatid, nawala ka kanina sa upuan mo, namiss kita. Yun po yung isang paraan para hindi mapahamak. Ano po? Tayo kasi alipin. Ang tawag sa atin ay kamanggagawa sa ubasan ng Diyos. So yung role ni Christ, dinedelegate sa atin yung pagbisita. Bisitahin mo. At pagbisita mo, wag mong pipintasan yung bahay. Hindi na yung dadalo talaga. Kaya yung medyo mabilis ang dila, mag-training po tayo how to train our tongue. Kasi baka yung ating ginagawa ay napapahamak sila. Iisipin natin yung lahat ng ating sasabihin, yung hikilos natin, kasi baka sila ma-offend at baka sila hindi na magpunta
at tuluyan ng mapalayo sa Panginoon. Bakit? Yung po kasing dumalaw dyan, biro niyo, pinintasan ba naman yung bahay ko? Akala ko po dadalawin ako para makapagbalik loob sa Panginoon. Hindi na po ako dadalo dyan. Yung pa mga manggagawa dyan, pintasero. Bawal. Kasi nawawala tayo dun sa layunin ni Kristo na bawat isang nilapit ng Diyos Ama sa kanyang piling, hindi dapat mapapahamak. So ito po ay, ang bigat po nito, hindi lang kay Kristo, ang bigat po nito nasa manggagawa din. Kaya babantayan po natin yung bawat ating ginagawang paglilingkod, titingnan natin kung yun ay ayon pa sa kalooban ng Panginoon. Hindi itataboy at hindi dapat mapahamak, sabi ni Christ. Kundi bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Kaya hindi dapat mapahamak, kaya hindi dapat mapalayo dun sa kawan. Kapag napahamak, napalayo na. Kasi po ang bubuhayin, hindi po yung nasa labas ng kawan. Sabi diyan, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Ang bubuhayin po ng Diyos Ama, ang bubuhayin ni Kristo, yung nanatili dun sa kanyang kawan. Kapag po niya nakawala, hindi po yung makakasama sa muling pagkabuhay. Kaya dapat manatili silang sumasampalataya kay Kristo. Dapat manatili sila sa pananampalataya. Kaya sabi ni Christ, hindi sila itataboy at hindi sila pababayaang mapahamak. Kasi bakit? Ang main purpose, kasi darating yung huling araw, bubuhayin lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Iyan din ang sinabi sa Colossus chapter 3, verse 3. Sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang mahahalagang bahay sa bahay, ang mahahalagang bagay, expensive na bagay, katulad ng mga alahas, saan nakatabi? Saan nakalagay? Sa may pintuan ng bahay, pagpasok sa may terrace, doon ba nakalagay yung isang box ng mga alahas? Pagpasok pala ng pinto, makikita na. Saan nakalagay? Sa cabinet. Ang cabinet ba, saan makikita? Sa kwarto. Bakit sa kwarto? Bakit sa kwarto? Para hindi magalaw ng iba o manakaw. Diba? Eksakto. Ang mahalagang bagay, kapag iniingatan mo, itatago mo sa secured place. Sobrang ganda nitong verse na to. Taas nga po ang kamay ng sumasampalataya kay Kristo. Ang buhay nating lahat, nakatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Woo! Itinatago tayo ng Diyos. Itinatago niya. Di ba merong sinasabing, we are God's treasured possession. Tayo mahalagang pag-aari ng Diyos. Kaya ikaw tsaka ako nakatago. Sobrang seryoso ng Diyos sa seguridad ng ating kaligtasan. Tinatago tayo. Bakit? Para hindi tayo mapahamak. Hindi tinataboy. Meron bang alahas na, ito worth 35,000 to eh. Tapon na nga lang kita. Ito, mga taga-TCFC to eh. Maitapo na nga ito, mga taga-TCFC. Hindi gano'n ang Diyos eh, ano? Kasi ang utos ng Diyos Ama kay Kristo, yung taga-TCFC, ingatan mo yan. Ingatan mo yan. Sabi ng Diyos Ama kay Kristo, TCFC, ingatan mo. Babantayan kita sa role mo na yan. Kaya sabi niya, ang ating buhay, hindi po buhay sa lupa, ano po? Buhay spiritual. Ang spiritual life natin nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Nakalak. Paano tayo mapapahama kung ganun ka-secured yung ating buhay na iniingatan ng Diyos? Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po yung verse na yung pong ginamit, sumasampalataya. Kapag po sinabing sumasampalataya ay, ayan,
tumutukoy sa pangkasalukuyan. Kapag ho sinabing pangkasalukuyan, yan po ba'y kahapon? Kasalukuyan. Ngayon. Tumutukoy sa pangkasalukuyan at panghinaharap sa darating na mga araw. Tanong, bakit hindi sinabing ang sumampalataya? Kapag sinabing ang sumampalataya, tumutukoy sa nakaraan, nakalipas. Ang pananampalataya dapat laging sumasampalataya ang estado. Hindi po pwede yung sumampalataya ay okay na. Balikan natin yung verse 40. Sumasampalataya sa Kanya. Kailangan po daw ang katatayuan ng ating pananampalataya present ngayong araw na to at sa mga darating pang mga araw. Pwedeng sumampalataya ka ngayon. Pero sure ka ba na bukas sumasampalataya ka pa rin? Kaya wag natin ipagmamalaki yung sumampalataya na ako dati. Hindi yun ang word na ginamit. Present and futuristic, progressive, tuloy-tuloy. Kaya dapat tayo tuloy-tuloy na sumasampalataya kay Kristo. Ako po'y tumanggap na 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, sumampalataya na ako, tinanggap ko na si Kristo. 25 years ago, 30, 40, 50, 60 years ago, sumampalataya na ako kay Kristo. Ang tanong, kamusta naman yung pananampalataya mo ngayon? Tingnan niyo po ang iingatan niya, yung sumasampalataya, hindi yung sumampalataya. Ang iniingatan niya, ang secured, yung sumasampalataya. Hindi yung sumampalataya. Tapos na yun eh. Pwedeng sumampalataya ka dati, pero dahil sa mga problema ng buhay, sa sobrang gipit na sitwasyon, mas pinili mo na lang tumalikod sa pananampalataya. Hindi ka nakasama dun. Napahama ka na. So tandaan natin, dapat ang ating pananampalataya, present, progressive. Ngayon at sa mga darating pang panahon. Huwag nating panghawakan na, Lord, ako po'y nagsilbi na. 20 years na, pwede na ho ba akong magretiro? Naging preacher na po ako ng 10 years sa TCFC. Okay na po ba ako? Pwede na po ba ako magliwaliw? Kasi may pondo na ako. Ganun po sa SSS. Kapag nakapaghulog ka ng 30 ba o minimum yata. Pastor Grace, ilang taon? 15. 15 years. Pwede ka na hindi maghulog. Para bang sinasabing, kapag 15 years ka nang sumampalataya ng tapat, after 15 years, pwede ka nang magliwaliw. Pwede ka nang tumalikod. Pwede ka nang hindi mag-Bible study. Pwede ka nang hindi sumimba. Hindi po yun ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Ang kailangan, ang pananampalataya natin, hindi napuputol. Iyon po ang medyo, yung grace ng Lord, constant yan eh. Tapos na yun eh. Pero yung pananampalataya mo, constant ba yun? Hindi ba merong pananampalatayang minsan lumalamig? Minsan sobrang lakas. Minsan sobrang tibay. Minsan unti-unting nawawala. Kaya po meron tayong kapatiran para kapag nararamdaman nyo na yung pananampalataya ng inyong kapatid ay lumalamig na, puntahan po natin. Sabay tapik ni Casey yan. Puntahan natin kapag nanglalamig ang pananampalataya ng isa, papunta na po kasi yun sa pagkapahamak. Kaya ka naging kaibigan yan para maramdaman mo yung kanyang pananampalataya nagbabago, humihina. Huwag mo siyang pupuntahan kapag tuloy na siyang nakalimot. Yung huling verse na binasa ni Pastor Boy, ang isang mananampalatayang tumalikod na sa kanyang pananampalataya, imposible nang maibalik. Imposible na. Sobrang hirap na. Kaya bago pa siya tuluyang tumalikod sa pananampalataya, tapikin mo na Casey, yan eh. Ayan, very good. Narito tayong mga magkakapatid kay Kristo upang ipaalala sa kanya kapatid. Medyo nakakalimot ka na sa Panginoon. Huwag po tayong ma-offend. Ano po?
Huwag mo tayong ma-offend kapag ka dinalaw ka kasi ayaw ka lang niyang mapahamak. Kasi yun ang sinasabi ni Kristo. Yung kabrother mo, puntahan mo kasi ayaw ko siyang mapahamak. Ipapadala kita ron para sabihin sa kanya na dapat magbalik ka sa Panginoon upang ang kaluluwa mo ay hindi mapahamak. Sumasampalataya. Ano po? Hindi po sumampalataya. Dapat po tuloy-tuloy ang pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo sa Galatia, sabi niya, kayo ba'y napakahangal? Pagkatapos ninyong magsimula sa Espiritu, ngayon nagtatapos kayo sa laman? Kasi ang init nila sa pananampalataya nung araw Dumating sila doon sa pagkakataon na sobrang na-discourage sila sa pananampalataya, dinalaw sila ni Paul sa pamamagitan ng kanyang sulat. Nag-keep in touch si Paul sa Galatians. Sabi niya, hindi dapat ganyan, sobrang init yung mga taga-Galatia. Kapag nanatiling ganyan, ang trajectory ng inyong pananampalataya, mapapahama kayo. Nagsimula kayong mainit sa pananampalataya, dapat mag-init ulit kayo. Kaya laking tulong yung pakikipag-usap ni Paul nung panahon niya sa mga mananampalataya sa Galatia. Ipinaalala niya, dapat yung pananampalataya nananatiling mainit. Dapat yung pananampalataya hindi mawawala. Dapat laging malakas sa Panginoon. Verse 41, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Tinitingnan nila si Kristo, hindi bilang tinapay ng buhay. Ang gustong ipaliwanag ni Kristo, buhay espiritual. Ang point of view nila, tinapay na nabibili sa bakery. Sabi ni Kristo, hindi ako maintindihan. Sinabi ni Kristo, tumigil na nga kayo sa pagbubulong-bulungan ninyo. Meron hong ganong minsang turo Kapag ang turo minsan mabigat, hindi ka tanggap-tanggap, yan po ang mga nakikinig, nagbubulong-bulungan. Ano naman mapapatawad naman tayo ng Diyos Lalo kapag ang topic ay pagtalikod sa kasalanan. Ang Diyos naman ay mahabagin. May bulong-bulungan na nasabi ni Kristo, tumigil kayo sa inyong pagbulong-bulungan. 44, walang makakalapit sa akin. Maliban dalhin sila ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi nyo paniniwalaan yung isang mabigat na aral, maliban kayo ay ilapit ng Diyos sa pagtanggap dun sa aral na yan. Kaya maalala nyo si Peter, sabi niya, kayo po ang Mesyas. Sabi ni Christ, yung kapahayagang tinanggap mo, hindi galing sa tao yan. Sa Ama nang galing yan. Tinuruan ka niya para maniwala ka na ako nga ang Mesyas, na anak ng Diyos. Kaya yung kapag may nahihirapan sa atin, kapag nahihirapan tayong tanggapin yung mabibigat na aral, manalangin tayo. Hingi natin ng kaunawaan na manggagaling sa Panginoon. Ito pong bahaging ito, yung eternal security, ito po yung isang mabigat na aral. Ano po? Kaya lang, hindi natin itong pwedeng hindi pag-usapan kasi ito'y kasama sa ating statement of faith. At lumapit sa akin, ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, consistent, yung sumasampalataya, yun yung bubuhayin. Yung mga doubtful, hindi sila bubuhayin. Kaya dapat tayo mananatiling mananampalataya. Verse 45, ito po, isang napakagandang verse na sana po ay balik-balikan natin pag uwi natin sa bahay. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. Ang binabanggit po niya ay Isaiah 54, verse 14. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. 54 verse 13 pala, Isaiah. Ako mismo ang magtuturo sa inyo mga anak. Tayo ay anak ng Diyos. Ang nagtuturo pala sa atin ng Ama. Kaya ang Bible study leader, siya ay nag-share lang. Yung pagkaunawa at pagtanggap, hindi sagot ng Bible study leader. Sagot ng Ama. Pansinin natin ang mga salitang ginamit. At silang lahat. Sino daw tuturuan? Lahat. Lahat. Kaya wala daw
sa judgment day, wala daw magkasabing, ay wala naman pong nagturo sa akin patungkol sa kay Kristo, wala. Wala pong nagturo sa akin eh. E di exempted ako sa judgment day. Sabi ng Biblia, yung palang kalikasan na kanyang nilikha, nagtuturo na ng mga katangian ng Diyos. Yun pa lang ay sapat na para maniwala ang tao na mayroong Diyos. Pero sa verse nating binabasa, sabi niya, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga salitang ginamit, naka-highlights po. Tuturuan. Verse 45. At silang lahat ay tuturuan. Yung pong salitang tuturuan. Hindi po sinabing tinuruan. Tapos na po yun eh. Tuturuan, katumbas yung salitang sumasampalataya. Tuturuan, tinuruan ngayon. Bukas ba hindi natuturuan? Tuturuan pa. Ang pagtuturo ay araw-araw. Ibig sabihin ay, napuputol ba ang pagtuturo? Tuloy-tuloy. Kaya ang pagkatuto ay, rin silang salitang ginamit. Natuto ba sinabi? Ano po salitang ginamit? Natututo. Kasi ang Diyos araw-araw, tuloy-tuloy, nagtuturo. Kaya ang pagkatuto, tuloy-tuloy din. At yung natututo, sila lang yung nakikinig. At malalaman mong natuto na nga, kasi ang resulta nun, lumalapit. Yan yung mga salitang ginamit. Hindi sinabing lumapit. Hindi sinabing lumapit. Ang sinabi ay lumalapit. Tuloy-tuloy. Lumapit na po ako sa Kanya. Nag-altar call na po ako. Okay na yun sa akin. Sa'yo okay, pero sa Diyos hindi. Kailangan tuloy-tuloy kang lumalapit. Hindi na puputol. Lumapit ka na dati. 30 years ago. Ngayon ba lumalapit ka pa rin? Ang taong lumalapit kay Kristo, kasi natuto siya. Yun ang kahalagahan ng meron tayong Bible study centers na nakakalat sa bawat barangay, sa Baras, sa Tanay, at sa Pililya. Pupuntahan natin dapat yun. Hindi po pwede na tayo ay Sunday worshiper lang. Yung the rest of the day, of the week, wala na. Bakit? Kasi mapuputol yung pagkatuto mo. Mapuputol yung iyong pakikinig. Kasi sabi diyan, nakikinig. Ito po yung part na kung saan ay bahagi ito ng Diyos. Ito po yung part natin. Sabi ng monitor, time's up. So John chapter 15 verse 1 to 8, sabi diyan. Titingnan na lang natin yung mahalagang bahagi. Sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Sabi dun sa ating John chapter 6, hindi pwedeng itaboy ni Kristo yung nilalapit ng Ama. Si Christ, wala siyang karapatang mag-alis, magtaboy. Na kanino karapatan? John chapter 15. Ang aking Ama ang tagapag-alaga, inaalis niya. Si Christ, walang karapatang mag-alis. Ang may karapatan sino? Ang Diyos ba naglalagay, naglalapit? Siya rin mag-aalis. Ito po, medyo mabigat tanggapin. Ano po? Kasi alam lang natin sa Diyos, loving God. Kaya nga itong isang mabigat na aral na to, kung tatanggapin natin, natuto tayo sa Diyos. Kung hindi natin tinatanggap, mag-pray tayo na matanggap natin. Kasi ang Diyos naglalagay, pero siya rin nag-aalis. Nakasulat po kasi yan eh. Kaya hindi pwedeng inilagay ka na ng Diyos sa kaligtasan. Hindi na ako maalis sa kaligtasan. Hindi. John chapter 15, verse 2. Aalisin ka ng Diyos. Bakit? Kapag naputol na yung iyong pakikinig, kapag wala ka nang natututunan, present ka lang sa church pag Sunday, pero the rest of the week, paano natin malalaman na tayo natututo talaga? Yung prinsipyo ng Diyos, dinadala natin sa trabaho. Yung prinsipyo ng Diyos, dinadala natin sa paaralan. Yung prinsipyo ng Diyos, hindi lang natin dito pinapamuhay sa church. Dala-dala natin sa ating bahay, dala-dala natin sa ating trabaho, dala-dala natin kung saan tayong community naroroon. Halimbawa, ng prinsipyo ng Diyos, ang Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal ka ba sa work?
ang Diyos ay peacemaker. Baka po troublemaker tayo sa trabaho. Wala po tayong natutunan. Nakinig lang po tayo. Pwede po kasi nakikinig lang, pero walang pagkatuto. Ang pagkatuto, nagagawa niyang isabuhay yung prinsipyo ng Diyos na tinuturo sa Kanya. Tama po. So ang Diyos na naglalagay, hindi pwedeng alisin ni Kristo, ang Ama rin ang mag-aalis. Sino po aalisin niya? Ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ang bunga po ba ay pinipilit niyang lumabas? Kusa. Kusa. Yung bunga, kusang lumalabas yun. Halimbawa po, na magtuturo po tayo sa grade 1 ng addition. Habang nagtuturo ka sa bata ng addition, yung 1 plus 1, sabi niya Magellan. Kasi yun, naririnig niya eh. Pero pagdating sa formal schooling, tinuturo mo, 2 yun, anak, 2. Kapag natuto siya, sasabihin na dyan doon sa taong nasabi sa kanyang Magellan, ang sagot dyan ay 2. Natuto siya. Sa labas, tinuturoan tayong gumanti sa mga taong gumagawa ng masama. Pero sa pagtuturo ng prinsipyo ng Diyos, magpapatawad tayo. Kaya kapag inaway ka sa labas, kapag natuto ka, magpapatawad ka. Yun po yung natuto sa pakikinig. At ang nagpapatawad, sila yung lumapit talaga kay Kristo. Hindi po ito yung nakinig lang. Sige nga, mag-exam tayo. 1 to 5. Perfect ako dyan. Masasagot ko yan. Hindi po yun. Ang tama pong pagsagot, kung natuto, nadala sa bahay, nadala sa trabaho, nadala sa labas ng church, yung prinsipyo yung itinuro ng Diyos sa buhay natin sa loob ng church. Last slide, Pastora Grace. God's perspective and man's perspective. So wrap up po tayo. Sabi sa verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng binibigay ng aking Ama. Sa John chapter 15, sabi dyan, aalisin naman niya. Sa John 6:37, ang Diyos ang naglalapit, naglalagay. Sa John chapter 15, verse 2, ang Diyos din ang mag-aalis. Sino yung inaalis? Yung hindi sumasampalataya. Yung tumitigil sa pakikinig, tumitigil sa pagkatuto, yung aral hindi dinadala sa bahay kasi wala namang natutunan. Ang may natutunan, yun yung hindi aalisin. Ang bunga nun, yung application natin ng prinsipyo ng Diyos sa labas. Yun po yung bungang hinahanap sa atin. Sa verse 39, ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak kahit sino man sa mga binigay niya sa akin. Sa verse 5 ng John chapter 15, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siya nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hihiwalay sa akin. So yung bang pananatili, kaninong desisyon yun? Anytime pwede kang tumalikod sa Panginoon. Anytime pwede mo siya ipagpalit sa mundo. Kaya ang burden ng pananatili, ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi kanya hahayaang mapahamak. Pero yung iyong unbelief, yun ang magtutulak sa iyo para mapahamak ka. Gagawin ng Diyos ang kanyang lahat na makakaya. Itinago ka na nga niya dun sa kwarto, sa langit. Nandun ka na. Halos imposible ka nang makawala ron. Pero isang araw, dumating sa isang sitwasyon, pinagpalit mo yung pananampalataya sa problema ng buhay. Yun, mga kapatid, ang hindi dapat mangyari sa atin. Secured ang salvation ng lahat ng patuloy na sumasampalataya at mananatili na tumutupad sa kaloob Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin, O Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mabuting balita. Salamat sa iyong mga aral na tinuro sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na ito'y maluwag naming matanggap at matandaan at maisabuhay namin, Panginoon. Hayaan mong ito'y basa-basahin pa rin namin pag-uwi namin sa aming bahay upang ito'y tumimo at matanim ng malalim sa aming puso at sa aming kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa ay huwag tumigil sa pananampalataya sa iyo. Bagaman sobrang hirap ng pinagdadaanan minsan namin sa aming buhay,
Minsan naisip na namin tumigil, Panginoon, sa sobrang masalimuot na nangyayari sa aming buhay. Pero Lord, ang tangi naming panalangin, kapag kami dumadaan sa problema, Lord, tulungan mo naman kami. Iahon mo naman kami, Panginoon. Katulad sa umagang ito, O Diyos, ang sino mang sa aming mga kapatid na dumaranas ng problema, sakit at karamdaman, Lord, hipuin mo sila. Iangat mo sila, Panginoon. Itayo mo sila sa kanilang pananampalataya. Lord, tulungan mo silang magdesisyon ng tama, alang-alang sa pananampalatayang binigay mo sa amin. Lord, yung kayamanan ng mga pangako na pinagkaloob mo na sa amin, Lord, wag namin siya ipagpalit sa mga bagay ng mundong ito. Wag mong hayaan kami matigil sa pakinig ng salita mo at tinataas namin, Panginoon, lahat ng kaluluwang narito. Lord, idako mo sila, Lord, sa mga Bible study. Hilahin mo sila, Panginoon, doon sa bawat BSC na malapit sa kanilang bahay upang hindi maputol ang pagtuturo mo sa kanila, Panginoon. Lord, gumawa ka ng paraan. Ikaw ang magturo sa kanila kung paano nila yung gagawin, O Diyos. Upang aming pananampalataya manatiling matatag, nakatayo, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ating pong sasambahin at aawitan ng ating Panginoon. And ini-encourage ko po kayong lahat na wag po nating hayaan na uuwi po tayo ngayong umaga na hindi po natin naaawitan ng ating Panginoon. Hindi po tayo uuwi na hindi po natin nasasamba ang ating Panginoon because He is our God, our magnificent God, our glorious God, our wonderful God. Sa atin, tayo po'y sama-samang sumamba at umawit sa ating Panginoon. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. It is our desire this morning, Lord. Hallelujah. Who compares to you? Who set the stars in their place? You will calm the raging seas that came crashing over
continue to worship the Lord. When the evening fades. Awit po tayo. You call for God of all the earth. We are children, give you praise. You are magnificent. Say to the Lord, eternally. Yes. Wonderful, glorious Jesus. Para sa iyo ang awit na ito, Panginoon. No one ever will confess in church. You are magnificent, eternally wonderful, yes, glorious Jesus. No one ever will compare. Yes, you are, Lord. You are magnificent, eternally wonderful. Yes, you are. Glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare you, Lord, to you, Jesus. No one can compare. No one ever will compare to whom? To you, Jesus. Yes! Hallelujah! We worship you, Lord! We worship you, Jesus! Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Our magnificent God, glorious God, and wonderful God! Hallelujah! Lahat po ba ay meron ng communion elements? Meron na po. Kung wala pa po ay pakitaas po ang kamay para po mabigyan kayo. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya ang sino mong kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at umiinom sa kopa. Sapagkat ang sino mong kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin, O Diyos naming makapangyarihan, tapat. Kami po'y lumalapit sa inyo ng may buong kapakumbabaan at inaamin, Panginoon, na hindi kami perpekto. Marami kami nasasabi at nagagawa na nakakasugat sa damdamin at puso ng aming mahal sa buhay, mga kaibigan, kasamaan sa trabaho, at mga tao nakapaligid sa amin. Ngayong umaga kami iyong patawarin at kami iyong tulungan, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat na makibahagi sa iyong dugo at laman sa araw na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay.
Atin pong itaas ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at iinom ng tinapay na ito, sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sabay-sabay po nating inamin. At salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong intensyon na kami ikupkupin. Salamat, Ama, sapagkat inilalapit mo kaming patuloy sa iyong anak na si Jesus na aming tanging tagapagligtas. Salamat sapagkat kayo ay nagtutulong upang siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isang sumasampalataya sa iyo. And on our part, Panginoon, tulungan mo kami araw-araw na wag naming talikdan ang dakilang pananampalatayang itong regalo mo rin sa aming lahat. Sapagkat ang pananampalatayang ito, Panginoon, ay nagmula lahat sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming idako. Araw-araw, Panginoon, meron kaming sariling Bible. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging habit namin at maging bahagi ng pang-araw-araw naming gaway ng buksan upang makapakinig at matuto at manatili kami sa aming pananampalataya. Panginoon Jesus. Amen. Ang lahat po ng nananampalataya at patuloy na mananampalataya sa Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Ngayong umaga, patuloy po natin siyang aawitan, papupurihan at dadakilain. Come on, church! I know He rescued my soul. He's done us cover my sins. I believe.
November 30, meron na po tayong pambili sa isang aircon. Woo! Thank you, Lord. Malamig na po panahon na, no? Pero ilang buwan na lang po iinit na naman muli. Kaya yung ating pong project na Cool to Give ay tuloy-tuloy pa rin po. Any amount po na inyong maipagkakaloob ay tatanggapin po namin ng maluwag sa puso. At kung may nais po sa inyong magbigay, meron po tayong envelope, ganito po. Along with your donation, pwede po kayong maglagay ng prayer request dito at sama-sama po nating ipanalangin. If God is giving you the desire to give, manghingi lang po kayo nitong envelope na ito. Sabi po sa ikalawang 9, 10 to 11, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan upang lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang palagi kayong makatulong sa iba at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Thank you po sa inyong pagsuporta. God bless you po. Ay po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po ngayong umaga sa iyong mga salita na aming tinunghayan. Patuloy na nagpapaalala sa amin na ikaw ang aming source o aming bread of life and who satisfies our deepest thirst. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na buhay ang iyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang Diyos na ang laging hangarin sa bawat isa sa amin. Kami po'y makapanatili at hindi mapahamak pagdating ng panahon. Kaya ang dalangin namin, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus, patuloy po kaming lumapit sa iyong mga salita. Help us to abide in your words. Help us to be steadfast in our faith, Panginoon. At yun po'y mangyayari lamang kung kami po'y patuloy na lalapit sa iyong mga salita, O Diyos. Kaya ngayon pong umaga, ang bawat salita po na aming napakinggan, dalangin po namin sa pangalan ni Jesus na ito po'y hindi lamang dito magtapos sa church, Panginoon, kundi ito po'y madala namin, Panginoon, sa aming paglabas sa bulwagang ito. At ito po'y aming maipamuhay, Panginoon, at hayaan mo na ang buhay ng bawat isa sa amin, ito po'y magsilbing liwanag sa mga tao na nakapaligid sa amin, O God, that we may glorify you with the lives that we live. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kami po'y muling babalik sa isang linggo sa lugar na ito upang kami po'y sama-samang magpuri sa iyong dakilang pangalan at kami po'y sama-samang sumamba sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ay pagdiwang namin ang kabutihan. At Lord, maging ito pong mga salaping ito na amin pong pinagkaloob, ito po'y tanda na anumang meron kami, pagkilala namin na ang lahat ay galing sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na po'y patuloy na magamit sa patuloy na ikalalago ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat at muli ingatan po kami sa buong isang linggong dadating. Salamat, O Diyos. Pangalan po ni Jesus, ito po'y aming panalangin. Amen. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito po sa ating church. God bless us all.